Isang pirma lang ang katapat para yanigin ang buong pandaigdigang supply chain. Sa darating na ika-15 ng Mayo, isang malaking sugal ang gagawin sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump. Ang pangunahing layunin, iligtas daw ang ekonomiya ng Amerika sa pamamagitan ng mahigpit na pagkontrol sa kalakalan, pagpapalakas ng sariling industriya at pagpilit na ibalik ang daloy ng kapital sa loob ng kanilang bakod. Ngunit sa makabagong mundo kung saan ang bawat microchip, bawat pyesa at bawat container ay nag-tour muna sa napakaraming bansa, ang anumang drama mula sa Washington ay lilikha ng malalaking alon na walang sinumang makakatakas. Ang sentro ng pagyanig na ito ay hindi lang naman nakakulong sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ang alon ng pagbabagong ito ay direktang tatama sa mukha ng mga bansang umaasa sa malayang kalakalan at dayuhang pamumuhunan. At syempre, isa ang Pilipinas sa mga swerte na madadamay. Ang plano sa Mayo Disikin ay nagtatakda ng isang bagong paradigma kung saan ang Amerika ay naglalayong iligtas ang sarili sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga patakarang pang-ekonomiya. Ngunit ano ang magiging epekto nito sa mga bansang paangat pa lang? Ito ba ay isang simpleng pag-aayos ng sistema o isang hakbang na magtutulak sa buong mundo sa isang mahaba at napakamahal na trade war? Upang maunawaan ang lala ng isyong ito, kailangan nating suriin ang tatlong pangunahing pakulo ng planong ito. Ang malawakang pagbabalik ng matataas na taripa, ang dambuhalang subsidiya para sa lokal na produksyon sa loob ng Amerika at ang muling paghubog ng supply chain na pabor lang sa mga tinatawag nilang kaalyadong bansa o ang usong tawag na friendshoring. Para sa Amerika, ang lohika ay napakalinaw at tila napaka-righteous. Ibalik ang mga trabaho sa mga kano, bawasan ang pagiging clingy sa industriya ng China at muling itayo ang pundasyon ng kanilang sariling lakas industrial. Ito ay isang hakbang ng proteksyunismo sa pinakamataas nitong level. Ngunit para sa natitirang bahagi ng mundo, lalo na sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang planong ito ay isang napakagulong mathematical equation. Ito ay isang laro ng muling pagbabahabahagi ng mga benepisyo at panganib. Kapag ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay biglang nag-iba ng script, ang bawat pabrika, bawat daungan, at bawat manggagawa sa kabilang panig ng mundo ay siguradong makakaramdam ng talsik. Ang mga bansang matagal nang nakikinabang sa globalisasyon ay kailangang muling isipin kung saan sila lulugar. Sa ganitong sitwasyon, ang Pilipinas ay nahaharap sa isang sangandaan. Paano nga ba sasabay sa isang sistemang mas mabilis pa magbago kaysa sa trends sa social media? Tingnan natin ang unang haligi, ang mga taripa. Kung itataas ng Estados Unidos ang buwis sa mga produktong galing sa Tsina at maging sa mga bansang pinaghihinalaang ginagamit lang bilang tulay para makalusot sa taripa, asahan mong magkakagulo ang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Ang mga kumpanya ay maghahanap ng mga alternatibong matatambayan para lang maisalba ang kanilang kita. Ang isang malaking bahagi ng mga order sa pagmamanupaktura ay maaaring lumaya sa China. Sa teorya, ito ay isang golden opportunity para sa mga umuusbong na ekonomiya tulad ng Vietnam, Indonesia at siyempre ang Pilipinas. Ang konsepto ng China Plus One ay hindi na lang choice, kundi naging necessity na. Subalit, bilang mga feeling macroeconomist, kailangan nating linawin ang isang bagay. Ang pagkakataon ay hindi automatikong nagiging pera sa bulsa. Ang paglipat ng mga pabrika ay hindi nangyayari sa isang pitik lang ng daliri. Ang Pilipinas ay may malinaw na bentahe pagdating sa demografiya. Mayroon tayong batang populasyon, malakas na workforce at mataas na level ng pag-English. Ang mga ito ay mahahalagang sangkap sa sektor ng serbisyo at ilang uri ng pagmamanupaktura. Ngunit sapat na ba ang pagiging fluent in English para maakit ang bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan na aalis mula sa China? Ang sagot ay nakasalalay sa mga butas sa ating ekonomiya na madalas nating dinededma lang. Dito na bumibida ang mga world-class na kapalpakan ng Pilipinas. Nangunguna rito ang bulok nating logistics,
kuryenteng pangmayaman ng presyo at ang kakarampot nating kapasidad sa industriya. Kapag ang mga dambuhalang kumpanya ay nag-iisip na ng China Plus One strategy, hindi lang sila nagtatanong ng saan tayo lalandi. Ang mas mahalagang tanong nila, saan ba pwedeng mag-operate agad nang hindi butas ang bulsa at may kasiguraduhan? Bawat pisong dagdag sa bill ng kuryente at bawat oras na nabubulok ang kargamento sa pier ay bawas sa kikitain nilang dolyar. Kung hindi mabilis na aayusin ng Maynila ang mga sinaunang problema sa mahal na kuryente at kawalan ng infrastruktura, ang golden opportunity na ito ay maglalaho na parang bula. Papanoorin na lang nating rumagasa ang mga investment papunta sa mga kapitbahay nating mas marunong mag-alaga ng negosyo. Walang paki ang world trade sa nararamdan natin. Doon yan pupunta kung saan hindi lugi ang kapital. Kaya ang challenge sa Pilipinas, hindi lang ang maging option sa listahan, kundi ang maging pinakamahusay na choice sa gitna ng gulo ng global supply chain. Dumako naman tayo sa susunod na kabanata, ang pag-ulan ng sandamakmak na ayuda at pabuya para sa lokal na produksyon sa loob mismo ng Amerika. Kapag ang Washington ay nag-inject ng bilyon-bilyong dolyar para piliting ibalik ang paggawa ng mga semiconductors, electric vehicles at iba pang high-tech na gamit sa bansa nila, gumagawa sila ng artipisyal na hatak sa merkado. Ang hakbang na ito ay hindi lang basta paglilipat ng factory, binabago nito ang mismong sistema kung paano kinikita at hinahati ang tubo sa buong mundo. Ang sentro ng teknolohiya ay pilit na hinihila pabalik sa kanluran. Ang resulta nito ay ang unti-unting pag-ikli ng mga global value chains. Mas gugustuhin na ng mga kumpanya na mag-operate malapit sa kanilang main market para makakuha ng ayuda at makaiwas sa mga taripa. Dahil dito, ang malaking bahagi ng kita ay maiipon lang sa Amerika. Habang ang mga bansang nasa labas ng sentrong ito, lalo na ang mga nasa Southeast Asia na umaasa lang sa outsourcing at assembly, ay siguradong mapipiga. Ang kakarampot na kita nila ay lalong liliit dahil itatapon na lang sila sa pinakamababang parte ng value chain. Para sa Pilipinas, ang senaryong ito ay isang malaking bangungot. Nakasandal lang kasi ang ekonomiya natin sa dalawang bagay, ang BPO at ang pag-assemble ng mga electronics at semiconductors. Kung ang buong industriya ay lilipat na sa automation at pagpapaikli ng supply chain na pinondohan ng gobyerno ng Amerika, ang mga tradisyonal na trabaho sa assembly line ay manganganib na mawala. Kapag binayaran na ang mga kumpanya para mag-operate sa Amerika gamit ang mga robot, ang murang labor ng mga Pilipino ay wala ng silbi at hindi na bentahe. Ang pinaka-nakakatakot dito ay ang matrap ang Pilipinas sa tinatawag na low-value trap. Kung hindi tayo mabilis na maglalabas ng pera para i-upgrade ang ating teknolohiya at kasanayan ng mga manggagawa, may iwan tayong tagagawa ng mga simpleng bagay na barya-barya lang ang kita. Kailangan nating lumipat mula sa pagiging taga-assemble lang patungo sa research, design at pagbuo ng sarili nating teknolohiya. Kung hindi, ang papel natin sa mundo ay liliit ng liliit at ang mga sektor na bumubuhay sa atin ngayon ay baka gumuho na lang bukas. Ngayon, silipin natin tong tinatawag nilang friendshoring. Parang friend zone lang, pero pang-ekonomiya. Dito, sinasabihan ng Amerika ang mga kumpanya nila na ilipat ang negosyo sa mga bansang bestie nila sa politika at militar. Akala mo naman jackpot ng Pilipinas dito, di ba? Dahil tayo nga raw ang OG na kaalyado at may mutual defense treaty pa, feeling natin tayo na ang bida sa geopolitika. Akala natin tayo na ang sasalo sa mga investment na ayaw na nila sa mga kaaway nila. Pero teka lang, tong friendshoring na to ay parang toxic na relasyon mapanakit. Ang pagiging kaibigan nila may kasamang sandamakmak na requirements na nakakalula. Kapag ginawa kang supply chain partner ng Amerika, expect nila na level up ang data security mo, walang kurakot, sumusunod sa labor laws at kalikasan, at may matinukang plano sa industriya. Ang problema, itong mga standards na to ay parang pangarap na mahirap abutin para sa mga bansang gaya natin. Hindi porket magkasama kayo sa gera, ready ka na rin sa pagnenegosyo. Kaya wag masyadong assuming dahil yung bentahin natin sa mapa, magiging pera lang kung aayusin natin tong magulong sistema sa loob ng bansa. Kailangan nating pasimplihin ang mga papeles para mawala yung red tape
na kasing haba ng pila sa kung saan-saan. Dapat yung mga batas natin hindi pa bago-bago para hindi matakot yung mga investor na baka ma-scam sila. At higit sa lahat, kailangan gumastos ng malaki para ayusin ang mga port, pababain ang kuryenteng presyong ginto at pabilisin ang internet na pagong. Walang shortcut sa pag-unlad na to. Kapag nga pa rin tayo sa mga reformang to, yung friend na yan ay pang-display lang sa papel at hinding-hindi tayo magiging destinasyon ng kahit anong investment. Ang pera, walang pakialam sa friendship, ang hanap niyan ay kita. Kung ang pagpapatakbo ng negosyo dito ay kasing mahal ng luho at laging may aberya, iiwanan tayo ng mga kumpanyang Amerikano para sa Mexico o India na mas agresibong mag-alok ng diskwento at mas maayos ang serbisyo. Sa madaling salita, move on sila agad sa iba. Ngayon punta tayo sa parteng madalas dedmahin sa balita pero ramdam na ramdam ng wallet natin, yung exchange rate at ang takbo ng pera. Kapag ang Amerika ay nag-inarte sa trade at nagpaulan ng pera sa sarili nilang bakuran, ang ending niyan ay ang paglakas ng dolyar. Ang mga investor biglang nagiging homebody at binabalik ang pera nila sa Amerika dahil sa taas ng interes doon at mas matatag na merkado. Ang kawawa, yung mga barya nating mga umuunlad na bansa na naiipit sa pressure. Para sa atin, kapag nag-flex ang US dollar, asahan mong lulubog ang Philippine peso. At dahil mahilig tayong mag-import ng kung ano-ano, malaking problema tong mahinang piso. Bawat patak ng gasolina na binibili natin, bawat sako ng pataba ng mga magsasaka, at bawat materyales sa factory, nagiging presyong ginto dito na papasok. Yung imported inflation kung saan tumataas ang presyo ng bilihin hindi dahil maraming bumibili sa loob kundi dahil ang mahal lang talaga ng dolyar. Dahil sa walang katapusang banta ng nagliliparang presyo ng bilihin, ang ating paboritong Bangko Sentral ng Pilipinas ay kunwari ay hirap na hirap sa pagdedesisyon, isang klasikong macroeconomic dilemma raw, sabi ng mga naka-aircon. Sa isang banda, pwede nilang itaas ang interest rates para kunwari ay isalba ang kawawang piso at labanan ang inflasyon. Pero syempre, ang pagtataas ng interes ay katumbas ng mas mahal na utang para sa mga negosyo at sa ating mga dakilang konsumer na siguradong magpapatulog sa paglago ng ating ekonomiya. Ang mga negosyo nga muna sa expansion dahil sa gintong presyo ng pag-utang. Sa kabilang banda naman, kung pipiliin ng Bangko Sentral na panatilihing mababa ang interest rates para kunwari ay suportahan ang mga negosyo at job creation, kailangan nilang lunukin ang katotohanang magiging kasing lambot ng mamon ang ating piso. Ang resulta, patuloy na pag-akyat ng presyo ng mga bilihin na direktang sasampal sa mukha ng mga ordinaryong mamamayan. Bawat galaw sa patakarang pananalapi ay may kapalit na masakit sa bulsa. Kumbaga, mamimili ka lang kung sasakalin mo ang pag-utang o hahayaan mong lamunin ng inflasyon ang kakarampot na sahod ng mga tao. Para naman magmukhang matalino ang ating pagsusuri, silipin natin ang industriya ng electronics na paboritong gawing example. Ang sektor na ito ang bumibitbit sa halos 60% ng ating mga exports, kunwari. Importante raw ang bansa sa pandaigdigang paggawa ng mga semiconductors at kung ano-anong electronic components. Pero sa totoo lang, ang papel lang natin ay taga-test at taga-kabit dakilang assembly line. Ibig sabihin, umaasa lang tayo sa pag-import ng mga hilaw na materyales at kung ano-anong piyesa mula sa ibang bansa lalo na sa China at Taiwan. Dito na papasok ang totoong gulo. Kung ang Amerika ay magpapakitang gilas at magpapataw ng mabibigat na taripa sa kahit anong produktong may bahid ng China, kahit pa dito sa Pilipinas binuo ang ating mga lokal na kumpanya ay maiipit sa gitna ng away ng mga igante. Sa isang panig, ang mga inaangkat nilang materyales ay magiging kasing mahal ng ginto dahil sa mga bagong ruta at arte sa patakaran. Sa kabilang panig naman, ang mga natapos nilang produkto ay magmumukhang illegal alien na mahihirapang pumasok sa Amerika kung hindi nila mapapatunayang wala itong kahit isang turnilyo na galing sa China. Ang bagong patakarang ito ay nangangailangan ng matinding character development sa operasyon para lang makapagbenta pa rin sa Amerika. Ang mga negosyo sa Pilipinas ay kailangan gumastos ng malaki sa mga traceability system para lang malaman kung saan galing ang bawat kusing na pyesa. Kailangan nila maghunting ng mga bagong supplier sa ibang bansa
para lang makaiwas sa parusa ng mga kano. Ang prosesong ito ng pagbuwag at pagbuo uli ng supply chain ay hindi lang butas bulsa, kundi aabutin pa ng siyam-siyam. Hindi ito parang instant noodles na malulutas sa loob ng isang gabi o isang buwan. Habang abala ang mga kumpanya sa pag-aayos ng mga isyong ito sa compliance o pagsunod sa mga bagong pauso, ang kanilang kakayahang mag-expand at mag-hire ng mga bagong empleyado ay nakanganga muna ang pondo na sana ay gagamitin para sa inobasyon o pagpapalaki ng pabrika ay mapupunta lang sa pag-aayos ng mga papel at administratibong sakit ng ulo. Isang malaking deadweight loss para sa ekonomiya. Ika nga, ang pangkalahatang epekto, pagbagal ng produksyon at pagbulusok ng kakayahan ng ating mga export na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado lahat dahil sa gulo ng mga nasa itaas. Kung titingnan ang big picture, goodbye na sa era ng hyper-globalization na akala ng marami ay forever, yung dating sistema na ang tanging goal ay maghanap ng pinakamurang factory sa kung saang lupalop, pinalitan na ng dramang dala ng national security at politika. Ang just-in-time na modelo ng supply chain ay naging just-in-case na dahil sa sobrang kapraningang maubusan. Ngayon, ang mga kumpanya ay nag-hoard na ng materyales at nagtatayo ng mga ekstra na pasilidad para lang hindi ma-stress sa aberya na siyempre nagpapamahal sa lahat ng gastusin sa negosyo. At siyempre, sino pa ba ang sasalo sa dagdag gastos na ito kundi ang mga kawawang consumer sa buong mundo? Kasama na tayong mga Pinoy. Ramdam na ramdam yan sa presyo ng mga smartphone, laptop, at pati na yung kotseng pinapangarap mo lang. Ang trade war na ito ay hindi lang simpleng away ng mga gobyerno. Isa itong invisible tax na pilit nating binabayaran kahit hindi tayo kasali sa usapan. Para sa isang bansang marami ang nasa laylayan, ang bawat sentimong dagdag sa bilihin ay parang sampal sa mukha na sumisira sa budget at sa ekonomiyang pilit nating itinataguyod. Kaya ang tanong ay bumabalik sa atin. Ano na, Pilipinas? Nganga na lang ba tayo sa ganitong macroeconomic na gulo? Unang step, aminin nating hindi na uubra yung lumang diskarte na umaasa lang sa pagbebenta ng murang pagod ng mga manggagawa. Kailangan natin ng industrial policy na may pangil at malinaw na direksyon. Hindi pwedeng pa-chill-chill lang tayo at maghintay na may pumasok na investor dahil lang strategic daw ang location natin. Dapat ayusin ang sistema para hindi pahirapan ang mga negosyo at siguraduhin ang mga manggagawa ay may skills na pang high-tech, hindi lang pang manual labor. Pangalawa, gamitin naman natin ang mga kaibigan natin, hindi lang para sa mga baril at barko, kundi para sa teknolohiya at investment. Kung bet ng Amerika ang friendshoring, gamitin ang diplomatikong ugnayang ito para makahutot ng technical training, tech transfer at budget para sa infrastruktura. Makipagnegosasyon tayo na parang may balls, hindi yung parang laging nanghihingi ng limos, kundi bilang isang strategic partner na kailangan nila para hindi mag-collapse ang sarili nilang supply chain dito sa Indo-Pacific. Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, ayusin ang sariling bakod. Kahit gaano pa kaganda ang mga opportunity sa labas, wala ring kwenta yan kung bulok pa rin ang mga basic na problema sa loob ng bansa. Yung presyo ng kuryente na pangmayaman dapat pababain sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga totoong investor sa renewable energy. Ang mga port at kalsada ay dapat totoong ayusin at gawing moderno, hindi yung pang-photo op lang para bumilis ang galaw ng gamit. At ang edukasyon, i-align naman sa science at tech, hindi yung puro memorization lang. Yan ang totoong reforma. Bukod pa rito, ang pag-upgrade sa digital infrastructure ay hindi na lang pampaganda ng feed, kundi survival na. Sa mundong data, ang bagong ginto, ang internet nating pagong na nga, mahal pa, ay malinaw na parusa sa mga negosyo at manggagawa natin. Para hindi tayo magmukhang kawawa sa mga kapitbahay natin sa ASEAN, kailangang siguraduhin na ang bansa natin ay hindi lang connected, kundi palaban din sa bilis at galing sa pagproseso ng impormasyon. Ang mga reformang ito ang magsisilbing shield natin laban sa anumang panlabas na pagyanig sa ekonomiya. So balik tayo sa million-dollar question. Itong plano sa Mayo 15 ba ay isang hakbang para iligtas ang Amerika o simula lang ng isang mahaba at nakaka-drain na trade war?
Sa mata ng macroeconomics, both of the above ang sagot. Para sa Washington, isa itong desperate move para bawiin ang kanilang korona sa industriya at teknolohiya na parang X na ayaw mag-move on. Pero ang trip nilang mekanismo, ang pagtatayo ng mga pader ng taripa at ang pamimigay ng hindi pantay na ayuda ay siguradong magpapabagal sa pag-unlad ng mundo at magpapalipad sa presyo ng bilihin. Para naman sa pananaw ng Pilipinas, ang sagot ay hindi madadaan sa mga pakul na slogan o sa mga deklarasyon galing Washington. Ang real talk ay depende ito sa kung gaano tayo kagaling mag-adjust o maging flexible. Ang mga bansang kasing tigas ng semento ang ulo at ayaw baguhin ang kanilang mga polisiya ay siguradong mababali sa ilalim ng bigat ng bagong sistemang ito. Pero ang mga bansang mabilis makagets ng pagbabago at mabilis mag-pivot ng kanilang mga strategy ay makakahanap ng mga bagong butas para umasenso. Ang krisis ay laging may kasamang chance para sa mga hindi tulog sa pansitan. Kung ngangalang ang Pilipinas at aasa sa dating takbo ng mga bagay, good luck na lang dahil hindi magiging maganda ang future natin. Haharapin natin ang walang katapusang pagtaas ng presyo ng mga import, ang piso na parang nahuhulog sa bangin, at ang risk na tuluyang mag-ghost at maiwan sa labas ng mga bagong value chains na binubuo ngayon. Ang ating mga manggagawa ay ma-stuck sa mga trabahong pang-survival lang ang sahod habang ang ating mga pabrika ay dahan-dahang magsasara dahil hindi makasabay sa mga bansang mas bida at mas handa. Dapat mag-collab na ang gobyerno at ang pribadong sektor ngayon, hindi yung kanya-kanya. Hindi na uubra ang mga pira-pirasong band-aid solution. Kailangan natin ng isang legit na master plan na nag-uugnay sa edukasyon, infrastruktura, kalakalan at foreign policy. Ang bawat ahensya ng gobyerno ay dapat kumilos ng may iisang direksyon. Ang gawing pinaka-kaakit-akit na destinasyon ng negosyo ang Pilipinas habang nagkakagulo sa pag-aayos ng pandaigdigang ekonomiya. Kung ang Amerika ay may sariling script, dapat ay mayroon din tayong malinaw at palaban na plano para sa ating sarili. Dapat din nating isaksak sa baga natin na ang transition patungo sa bagong economic system na ito ay magiging magulo at puno ng ewan o kawalan ng katiyakan. Ang mga unang taunang pagpapatupad ng plano sa Mayo 15 ay siguradong magdadala ng matinding pagkahilo o volatility sa mga financial markets. Ang mga stock market ay pwedeng mag-dive, ang mga bond yields ay tataas, at ang palitan ng pera ay magiging mas mahirap hulaan kaysa sa susunod na plot twist. Sa mga panahong ito, ang pagkakaroon ng makapal na reserba ng dolyar at matalinong pag-handle sa utang ng bansa ang magiging kritikal para hindi tayo tuluyang gumuho. Ang ating Bangko Sentral at ang mga economic managers ay kailangang laging gising at handang gamitin ang lahat ng bala nila mula sa pag-control sa interest rates, pag-manage sa liquidity, hanggang sa mga macroprudential rules para lang maprotektahan ang ekonomiya sa mga pasabog galing sa labas, ang pagiging kuripot sa paggastos ng gobyerno habang sinisigurong hindi napapabayaan ang mga mahahalagang proyekto sa infrastruktura ay isang matinding balancing act na parang naglalakad sa alambre, pero kailangan itong gawin para hindi tayo tuluyang mabaon sa utang sa gitna ng krisis. Sa huli, ang pag-intindi sa mga ganap na ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang life lesson sa macroeconomics. Walang bansa ang pwedeng mag-inarte na parang nakabukod sa mundo. Ang mga desisyong niluluto sa mga opisina ng kapangyarihan sa Washington, Beijing o Brussels ay may diretsyo at mabilis na linya patungo sa mga pabrika sa Laguna, sa mga pantalan sa Maynila at sa mga BPO centers sa Cebu na laging puyat. Ang kalakalan ang nagsisilbing dugo ng pandaigdigang ekonomiya at kapag hinarangan mo ang daloy nito sa isang parte, asahan mong may puputok na ugat sa ibang bahagi ng sistema. Welcome sa malaking ekosistema na ito, kung saan damay-damay tayong lahat. Kaya naman, ang Mayo 15 Plan ay hindi dapat ituring na parang isang one-day sale lang, kundi isang mahaba at nakakapagod na proseso ng transformasyon. Ang mga patakarang ito ay hindi matatapos sa simpleng pirmahan ng mga opisyal. Ang mga epekto nito ay parang chismis na patuloy na kakalat, babaguhin ang ruta ng mga barko, ililipat ang mga pabrika kung saan-saan at reresitahin
ang mga kontrata ng mga negosyo sa buong Asia. At sa gitna ng ganitong malaking rigodon, hindi pwedeng pa-vibe-vibe lang ang Pilipinas bilang isang hamak na spectator. Isa tayong player na kailangang maglaro ng madiskarte kung ayaw nating mag-game over. Ang pagpipilian na nasa harap natin ay malinaw pa sa sikat ng araw at walang puwang para sa maybe mag-a-adjust pa tayo ng mabilis, aayusin ang sarili nating mga kalat at aakyat sa mas mataas na level ng pandaigdigang value chain. O magpapadala na lang tayo sa agos ng isang bagong economic order kung saan ang rules ng laro ay pinalitan na ng mga dambuhalang bansa nang hindi man lang tayo tinatanong kung okay lang ba sa atin? Pinatunayan na ng kasaysayan na ang mga bansang hindi marunong sumabay sa uso ay ang mga bansang naiiwan sa kangkungan at nalulubog sa matagalang pag-atras. Ang oras para gumalaw at maghanda ay ngayon na, hindi bukas. Sa pagharap natin sa mga darating na buwan at taon, ang pag-intindi sa mga macroeconomic forces na ito, ang ating pinakamalakas na sandata laban sa kamangmangan. Ang pagbabago ay parang buwis, hindi maiiwasan, pero ang pag-unlad ay isang choice na kailangan mong panindigan. Ako si Jose, ang inyong resident macroeconomist, at ito ang Macro Insights PH. Patuloy nating uusisain at hihimayin ang mga kaganapang bumabago sa mundo at kung paano tayo nito direktang sasapakin sa realidad. Huwag kalimutang i-share ang inyong mga hanash tungkol sa mga isyong ito. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at huwag maging biktima ng kawalan ng alam.